Hello guys, good evening everyone. Before ako mag-i-sleep is magbablog muna ako. Base sa nakikita ko at saka nalalaman ko sa mga lipunan, sa 'di ba, magbibigay lang ako ng konting advice lalo na sa mga babae diyan, 'di ba? Yung may mga kasama or ka-live-in or may live-in partner diyan na umaasa na lang talaga kayo sa income kita ng asawa niyo, 'di ba? Anong partner niyo. Alam niyo, tayong mga babae, for example, wala tayong trabaho. So, ibig sabihin is pinapakain lang tayo ng asawa natin, di ba? So, kapag pinapakain lang tayo, is normal lang tayo pakainin tayo ng asawa natin kasi wala tayong trabaho. Pero naman, sana naman, bigyan nyo ng bili at halaga yung bawat pera na binibigay ng asawa, ng partner natin sa buhay. For example, kung diyan ka lang sa bahay, 'di ba? Gumawa ka ng paraan na kahit wala kang trabaho, meron kang income, 'di ba? Magbi-business ka ng kung ano-ano, pwede ka magluto ng barbecue, ng ihaw-ihaw diyan or ng quick-quick diyan or kumbaga small business para makatulong na wag kang umasa ah, sa partner mo, 'di ba? Hindi yung wala ka pang trabaho, palamunin ka pa nga, 'di ba? Nagbibisyo ka pa like nagsusugal, 'di ba? Or nag-iinom sa mga barkada, 'di ba? So wag ganun, 'di ba? Kasi kawawa, hindi lahat ng oras at ng sandali ng panahon is yung husband mo or yung partner mo sa buhay is malakas ang katawan. For example, magkasakit yung partner mo, wala kang trabaho, wala kang ipon. Kasi imbis na iipon mo, is niwaldas mo sa walang kabuluhan. Inom dito, barkada dito, sugal dito. It's not good. Hindi maganda yan. Pinapalamon ka na nga, lahat ng gusto mo is binibigay ng partner mo is inaabuse mo pa yung partner mo. Hindi yang tanga, day. Hindi yan tanga yung partner mo, pa rin nag-iisip yan. Kasal na kasal nga naghihiwalay. Ano pa kayang live-in lang, 'di ba? Hindi mo na nga mabigyan ng anak or ng ano pa diyan, is dinadagdag mo pa ang mga rason para iwanan ka. Huwag kang kampante kasi maraming panty sa mundong ito. Maraming panty, maraming babae. 'Di ba? Huwag natin ipamalaki, ay maraming lalaki. Oo, maraming lalaki sa mundo. Maraming babae. Pero, makakatagpo ka kaya ng lalaki or ng babae na mamahalin ka ng totoo, naiingatan ka, lahat ng gusto mo is ibibigay sa'yo, na kahit mahirap pa, is binibigay, nagsisikap yung tao para lang mabigyan ka. Like, bibilihan ka ng panty, bibilihan ka ng bra, or ng ano-ano dyan. Mahirap na ngayon makatagpo ng lalaking ganun. Kahit libutin mong buong mundo, mahirap ka makatagpo ng ganun. Kasi ako tested ko na yan. Marami na akong na-experience sa buhay. Namuti na yung buko dito. Mahirap ka makatagpo ng lalaking ganyang klaseng mabait at nagsisikap sa buhay. 'Di ba? Kung palamunin ka lang, ingatan mo yung kinikita at binibigay ng asawa mo or ng partner mo sa buhay. Magiging aral sana to yung vlog ko to at itong video ginawa ko. Hindi ko naman nila lahat ng mga bayan ganon. Pero it's natural na yan sa mga Pinoy na is normal naman siguro yung napag-usapan ninyo na wag na magtrabaho kasi ganyan, aalagaan mo. Oo, nandiyan na tayo aalagaan natin ang asawa natin o yung partner natin. Kasi obligasyon natin yan kasi babae tayo. Pero ako, kinasal ako, nagkaanak ako ng marami. Never at never akong umasa sa asawa ko or sa partner ko sa buhay. Kahit sinasabi niya ako na huwag ka na magtrabaho. Hindi. Kahit malaki na yung tiyan ko, buntis ng buntis ako, nanganak na ako,
mga ilang linggo lang is nagtatrabaho na ako, naglalabado. Ang dami mapagpirahan. Kung gusto-gustuhin lang, ang daming pwedeng mapagkitaan. Basta wag lang maarte. Importante hindi ka nagnakaw, 'di ba? Hindi ka nanluloko ng tao, ng kapwa mo tao. Basta marangal na trabaho, pwedeng kumita kahit nasa bahay ka lang. Alam nyo, nagsimula ako noon, nag-umpisa ako ng business 1,500. Nagsari-sari store ako noon. Start ako 1,500. Pero sa awa ng Diyos, pinalago ko yun. Kasi bawat ginansya yun, yung ginansya mo, irurolling mo yun. 'Di ba? Kahit ano nang ginawa ko noon, namulot ako ng basura. Namumulot, hindi ko ikakaya yan kasi marangal na trabaho yan. Nangangahoy ako doon sa bukid, pinapatuyo ko yan. Tapos, pagtuyo na yan, pinupunta ko yun doon sa, ano ba yun, kasi sa amin baryo ang tawag nun ewan ko sa Tagalog. Basta ganun. Doon sa palengke, binibinta ko yan. Tapos naglalabada ako, nandadamo ako. Hindi ako maarte sa trabaho. Ba't ako maarte? Ipera yan, di ba? Lahat na marangal na trabaho is napasukan ko na. Di ba? Kaya hindi ako mawala ng pera noon. Mas malaki pang income ko sa asawa ko. Sa ex-husband ko. Tapos nung nalabada ako, sinuwerte ako kasi habang buntis ako, kahit buntis ako, naglalabada ako noon. Natatrabaho ako. Kahit ano nga naglilinis ako ng mga bahay-bahay dyan. So, hindi ako ma-artist sa trabaho, di ba? So, ngayon lang ako napalayo sa mga anak ko. Kasi siyempre, malalaki na sila. Gusto ko rin na kahit papaano, yung alagaan ko na rin yung sarili ko, pero kahit papaano, kahit nangatulong ako dito sa Maynila, meron ako mga racket-racket, diba? Yung pagbablog ko at saka yung pagda-download ko ng mga video, dasal ko lang sa Panginoon na maging success yung pagbablog ko sa YouTube. Ginagawa ko to para sa pamilya ko at sa future namin ng husband ko, diba? Ng partner ko. Ganon lang yun. So, yun lang ang ma-advise ko. Sinishare ko lang ang naranasan ko na sana tayo mga kababaihan sa hirap ng buhay ngayon, lalo dito sa Manila, ultimo nga kamatis is mahal na yung bilihin. Hindi na marason na aasa lang tayo sa asawa natin, sa mga lalaki, sa partner natin. Kailangan din natin tulungan silang kumita. For example, wala kang anak, mas makakatulong ka ng mais kasi wala kang anak. Kahit sa bahay ka lang, pwede ka magtinda ng kahit ano, sari-sari. Pwede ka for example i-share ko lang, pwede ka magmaruya, ilako mo yan, di ba? For example, ibenta mo yan. So, kahit papano, ako noon nga kahit do sa bahay namin, wala akong maisipan, nagbenta ako ng biko. Alam niyo, kaginansya ko ng 250. Just masaya na ako, inaalkansya ko yun. Tapos, bibili na naman ako, nagbibinta din ako ng mga lutong ulam. Nilalako ko yan. Huwag lang tayo maarte. Kasi kung maarte ka, wala kang ganyan, wala kang pera. Wala ganon, di ba? Basta marangal lang na trabaho, lahat pasukin ninyo. Tayo mga kababaihan, huwag tayong umaasa sa malalaki. Kasi for example, kung once na magkasakit yan sila, tao din yan sila. Lalo na ang asawa natin is construction, mga ganyan, mahirap din yan sa kanila. Kailangan kaawaan natin yan sila. Dapat, kung sa kuwan pa, dapat katuwang tayo sa nabuhay ng ating partner. Huwag tayong asa sa kanila. 'Di ba? Kung binibigyan man tayo, mag-alkansya kayo kahit kung for example magsasahod siya naman ganyan. Example 500 lang bawat sahod. Ipunin nyo yan. Isang taon niya buksan yung alkansya, yung laki na kaya ng income niya, 'di ba? Tapos kaya magkapital kayo ng kahit 1,000, mga kakanin, ilako ninyo, 'di ba? Huwag yung inom, huwag yung sigarilyo, ay Diyos, tsaka yung mga sigarilyo, mga ganyan, mga inom, mga alak, mga bisyo na mga sugal-sugal, ay Diyos ko. Nagbabago ang lalaki, dahil pag ganyan ugali mo, iwanan ka ng lalaki, di ba? Kahit gaano ka pa kaganda, iiwanan ka kasi hindi nila gusto yung mga ganyang klase babae, di ba? Yun lang, sana mapulutan ng aral yung advice ko at saka yung share ko ng aking
pagsisikap noon.